back to our studio. Saka na ulit tayo gumawa ng Taal Volcano episode sa disyerto. Dahil sa tayo ngayon ay panggabi, hindi na tayo makakalabas pa. Kailangan na natin magpahinga. Isisingit na lang natin itong ating Taal Volcano episode. So bago tayo magsimula mga buddy, ay mag-shoutout muna tayo dito sa ating mga taga-subaybay na nagpahatid ng kanilang mga komento. Shoutout kay Avishai Alcana, Steve Carson, PJ Reyes, Edgar Clasiete Vlog, Nancy Mendoza, Victoria Lim, Ervin J. Dimaunahan, My and Rich Channel, Marcy Rose Ann Velasco, JR Almanon Channel, Wilma Awitan, Martin Mangabat, Napoleon Gardening Farming TV, Anto Official Channel, Nelida Kayas Adi Luna, Sharon Taniguchi, Hunter Dex Hunter, Prince Easy, Teresa Espiritu, Joel Carino, Evangeline Huning, THS Tagalog Horror Stories, Miko TV, Sherry May Joy Bautista, Rose Gutierrez, Jenaline Perez, Jack Stone, Manuel Federes, John Ray Natanawan, Danny Osorio, Rameses Laurel, Lars Ulili, and Matagdon TV. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating YouTube channel. Ngayon dumako tayo sa Feebox Volcano Bulletin. Tingnan natin kung ano ba itong balita na kay Taal Volcano. So mamaya pag-usapan natin mga buddy habang naghihintay tayo, no. Pag-usapan natin yung mga naging pahayag ni Yusek Renato Solidum at saka itong pahayag kanina ni Volcano Monitoring Chief Mariton Bornas. Okay, so dumako tayo ngayon muna dito sa ating bulletin. So today is May 19, 2021. Nakapagtala po ng 102 na volcanic earthquakes. Kabilang dito ang 16 na low frequency volcanic earthquakes at 86 volcanic tremor events na may duration na 1 to 22 minutes at nandun pa rin. Take note, nandun ito pa rin yung low level background tremor na nagsimula pa noong April 8. Then, activity at the main crater was dominated by upwelling of hot volcanic fluids in its lake which generated 300-meter tall but weak plumes that drifted to the southwest. Tapos ang kanyang SO2 emission ay average ng 3,256 tons per day na naitala kahapon May 18. So patuloy po na tayo ay nasa alert level 2, increased unrest. But elevated unrest has been recurring and volcano conditions remain unstable. Yan po yung sinasabi dito ng Feebox. Tapos dito sa ating Taal Volcano seismic events, ayan. Then yung ating SO2 emission 3,256, so medyo mataas din to. Pero mas pinakamataas pa rin yung 5,179. Pumapangalawa na ngayon itong 3,758 at saka yung latest na 3,256. Then dito naman po sa Mirova, tingnan natin kung ano bang status ni Taal, kung meron ba siyang thermal anomaly na naitala. Okay, so kahapon meron siyang naitala na 8 megawatts thermal anomaly. So dumako na tayo mga buddy dito sa panayam ni Pinky Web sa CNN Philippines kanina kay Feebox Volcano Monitoring Chief Mariton Bornas. At dito nga ay aking ipinost to sa ating Facebook page na kung saan ay binanggit ko rin yung mga ilang sinabi niya. Pero panoodin natin muna at pakinggan yung kanyang pahayag. Ano ba ibig sabihin pagka kinlasify ang Taal na elevated unrest? Magandang tanghali po. So, bali mula po nung tayo ay nagtaas ng alert level 2, marami na po tayong natatala ng mga volcanic earthquakes. Ito po ay mga low frequency events at ito po ay hudyat ng magma, no, na kumikilos sa ilalim ng bulkan. Kaya ang magma po ay nasa mababaw, no, na bahagi, na kalaliman ng bulkan within 5 kilometers at meron po tayong nare-record na mataas na pagbuga ng sulfur dioxide. At ibig sabihin po ay anytime maaari po tayong magkaroon ng phreatic or may liliit na phreatomagmatic eruptions diyan sa Taal Volcano Island. Kaya po tayo ay nagbabala na wag pong tumutong at mamalagi sa Taal Volcano Island. Ngayon, kung sa kalagayan po ngayon ng Taal,
ito pong magiging pagsabog na ito ay hindi po kasing lakas noong January 12, no? Dahil hindi naman po masyadong pressurize ang ating magma at naibsan na po yung volcanic gas, no? Marami na po siyang nailabas. Opo. So mas maliit po na explosions pero explosive yung magiging phreatomagmatic eruption. Ang phreatomagmatic eruption, ito po ay lumilikha ng base surges. Ito po yung napanganib na pyroclastic density currents na hazard, na primary hazard ng Taal Volcano, no, na maari pong makasalanta sa sino man na nasa Taal Volcano Island. At kung medyo malayo po ang itatakbo nito, maari po tayong magkaroon ng impact dito kung saan po nakaharap yung puputok na area dito po sa Taal Volcano. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mariton Bornas. Okay, so narinig po ninyo yung pahayag ni Ma'am Mariton. Binanggit ko dito yung mga mahalagang sinabi niya. Anytime pwedeng magkaroon ng sudden phreatic or magmatic activity si Taal. Dahil nga sa hindi bumababa yung kanyang SO2, mas malakas ang posibilidad or mas malaki ang posibilidad na magmatic activity or magkaroon ng phreatomagmatic. So may contact itong magma sa tubig. Yun ang naglilikha ng base surges. Then yung pangalawang sinabi niya, sa kalagayan ngayon ng Taal, itong magiging pagsabog rito ay hindi magiging kasing lakas noong January 12 dahil hindi na masyadong pressurize ang magma at naibsan na ang volcanic gas. Marami na siyang nailabas. Yan ay ayon sa kanya. Yung pangatlo na binanggit natin dito, mas maliit na explosion pero explosive yung magiging phreatomagmatic eruption. Okay? So tandaan po natin yon. Kung magiging phreatomagmatic eruption, mas magiging explosive siya pero maliit daw na explosion. Ano kaya yon? Then yung last, ang phreatomagmatic eruption ay lumilikha ng base surge. Yung sinabi ko kanina, ito ay ang mapanganib na pyroclastic density currents na primary hazard ng Taal Volcano na maaaring makasalanta sa sino man na nasa TVI at kung malayo ang itatakbo nito ay maaaring magkaroon ng impact kung saan nakaharap ang puputok na area sa Taal Volcano. Yan po yung sinabi niya. So kagaya nung nabanggit niya dati sa Infobit sa usapang Taal, ganun pa rin sinasabi niya na hindi na puputok ng kasing lakas ng January 12, 2020 dahil nga mahina na yung pressure ng magma ni Taal. Okay, so panoodin naman natin ngayon yung sinabi ni Yusek Solidum dito kay Noli De Castro sa ABS-CBN. Umaga po. Magandang umaga, kabayan. Opo. Anong latest natin sa Taal? May sinasabing nasa alert level 2 pa rin tayo. Tama kayo, kabayan. Ang Taal Volcano ay nasa alert level 2 pa rin, pero sa mga nakarang araw, mapapansin sa atin kung mataas ang konsentrasyon o laki ng pagbuga ng sulfur dioxide gas. Tama kayo, kabayan, na dalawa ang pagsabog na pwede nating pagandaan. Una, dahil nga masyadong mainit ang lawa ng Taal at pinapakuluan niya yung tubig, magkaroon ng tinatawag na phreatic or steam-driven explosion. Diyan lang naman yan sa isla ang epekto. Pero pag biglang umakyat ang magma, baka mas mapalala pa ang explosion. So babantayan natin yung tinatawag nating magmatic eruption, yung paglabas ng bagong magma. Gaya nangyari ng pagsabog noon? Yes, noong January, nagsimula siya sa maliit na steam-driven explosion. Dahil nga parang matanggal yung takip, ay biglang umakyat yung magma at naging mas malakas ang pagsabog. Kung kanina nabanggit ni Ma'am Mariton na mahina ang magiging explosion nito kung ikukumpara doon sa January 12, 2020. Ngayon, ang sinabi naman dito ni Yusek Solidum, kung sakali na magkaroon ng phreatomagmatic eruption si Taal, maaaring maging malala yung explosion nito. Hindi man niya sinabi dito sa pahayag niya, kasi napanood ko na rin ito kanina, na magkakaroon ng big explosion or big one. Pero dito kasi sa lumabas na artikulo dito sa Daily Tribune, nabanggit kasi dito, in an interview over DZMM, Solidum said while alert level 2 is still in effect around Taal Volcano, there is a possibility that big explosion will happen. Okay? So malinaw po yan. Ito po ay pinablish
kanina rin, May 19. Okay? So, binanggit din dito yung kanyang sinabi, dalawang pagsabog na pwede natin paghandaan. Una, dahil nga sa masyadong mainit ang lawan ng Taal. Bla bla bla. Yan. Tapos, dito naman sa The Manila Times, ito yung ating binanggit ng isang araw. If trend persists, the activity may lead to a magmatic eruption. Yan. Tapos, dito sa last part niya, ito, Solidum had said another big one was possible after its last eruption in January last year. So ano ba talaga, Feebox? Kasi yung sinasabi ni Ma'am Mariton Bornas, hindi na siya magiging kasing lakas nung eruption noong January 12. Tapos dito naman sa sinabi ni Yusek Solidum, another big one is possible after its last eruption in January last year. So hindi natin malaman, kaya nga kanina ipinost ko itong tungkol dito para makita ng tao yung kanilang mga statement sa kanilang dalawa mismo. Yung sinasabi na mahina magiging eruption dahil nga hindi na pressurize yung mga magma, hindi na ganun kalakas yung pressure, at yung dalawang artikulo na kung saan ay binabanggit dito ni Yusek Solidum. Although do sa kanyang interview walang maririnig na sinabi na big one, pero dito kasi sa artikulo na to ng dalawang tabloid na to, dalawang news agency na to, ay sinasabi, Solidum had said another big one is possible after its last eruption in January last year. At yun dito sa kabila, ganun din. There is a possibility that a big explosion will happen. So contradicting yung statement ng Feebox. Kaya nga yung ating mga kababayan nalilito kung ano ba talaga, mahina ba o malakas ba. Siguro naman bago sana sila maglabas ng mga statement, i-synchronize muna nila kung ano yung mga sasabihin nila, kasi yung bawat salita na magkaiba pagdating sa publiko, iba na yung dating. Pangit ang tingnan kasi isang agency lang sila, Feebox. Tapos itong sinasabi ni Volcano Monitoring Chief, hindi na siya puputok ng ganong kalakas, mahina lang yung kanyang putok. Sinabi pa nga niya dito, may maliit na explosion pero explosive. Pero yung sinasabi naman dito ni Renato Solidum, big explosion. Ito yung ating gustong iparating dito sa ating vlog. Kasi yung mga tao nakaantabay sa bawat sinasabi ng Feebox. Kaya nga nung may nagpadala sa atin kanina na in-interview nga raw si Ma'am Mariton Bornas sa CNN Philippines, hinanap ko ito at pinag-aralan ko, pinanood ko. Nandun pa rin naman yung kanya sinasabi na statement kagaya nung dati. Pero ito nga lang yung sinasabi ni Yusek Solidum na may possibility that at big explosion. Dapat kung ganito rin yung sasabihin niya, dapat sinasabi din ni Ma'am Mariton Bornas na ganun. Hindi niya sasabihin na mahina lang yung magiging pagsabog. Sana po naintindihan nyo itong ating video na to. Sana po ay may napulot kayo dito. Kasi isang agency lang sila. So bawat sabihin nila talaga ay tatatak sa mga tao. Ay papaano nga kung iba't iba yung kanilang sinasabi? Papaano natin ipapaunawa sa mga tao? May magsasabi, ay mahina naman pala, sabi ni ni Ma'am Mariton. Bakit ang sabi ni ni Yusek Solidum may possibility na big explosion. Hanggang sa muli, ito ang inyong Supremo. See you next time, mga buddy.